Kaya mo bang sagad? Yung sagad na pagmamahal na halos wala ka nang itinira para sa sarili mo. Kasi karamihan sa nagmahal ng totoo, sagad nilang ibinigay ang lahat. Dahil hindi lahat magkakapareho. Hindi lahat nagmamahal ng totoo. At sana kung mamahalin ka ng totoo, sana huwag mong saktan yung taong tunay na nagmamahal sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kinakabahan ako sa mga pwedeng mangyari. Sigurado kasi ako na kukulitin ni Mama si Eddie kapag nakarating siya sa bahay namin. Kaya sana lang umayos siya at huwag masyadong magpapapansin. Ay nako talaga. Kaya ito, nang matapos kaming maglaba, diretso hapunan tapos nahiga na ako kaagad. Hindi na nga ako nakaligo kasi napagod talaga ako. At si Eddie naman, ayun, diretso higa na din. Mukhang wala na din talaga siyang plano na maglaro ng lato-lato. Kaya ito, natulog na lang din ako. At sa paglipas ng mga oras, aba, ginigising na ako ni Eddie. Pinag-usapan na din kasi namin na maaga kaming aalis. Kaya ito, sobrang aga pa. Wala na akong nagawa kundi ang bumangon. Tapos eto, kahit antok na antok pa ako. Inayos ko na ang sarili ko. Wala naman akong dadalahin na gamit. Kaya eto, maliit na bag lang ang dala ko. At si Eddie naman, aba, nakita ko siya na may inilagay na eco bag sa bag niya. Eddie, bakit may dala kang eco bag? Biling kasi ni Aling Yoli yun, Francis. Lagyan ko daw ng kahit ano. Okay. Naunawaan ko ng ibig mong sabihin, Eddie. Oh, tara na. Ready ka na ba? Oo naman, Francis. Ready na ako. Ikaw na nga lang yung hinihintay ko. At saka, nag-ready na ako ng kakainin natin sa biyahe. Baka kasi magutom tayo. Eddie, natulog ka pa ba? Baka mamaya wala ka pang tulog. Francis, huwag kang mag-alala. Sa bus na lang ako matutulog. Ang mahalaga, may kakainin tayo sa biyahe. Tsaka Francis, tara na. Kaya ito, saktong 3 a.m. ay umalis na kami sa dormitoryo. Naglalakad kami sa napakatahimik na daan. At yung simoy ng hangin, grabe, napakalamig. Eddie, ang lamig. Francis, alam ko na yan. Gusto mong magpayakap, kaya sinasabi mo yan. Eddie, alam mo, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Kasi malamig naman talaga. Ikaw ba, di ka ba nilalamig? Francis, sakto lang. Hindi naman ako masyadong nilalamig pero ano nga, sabihin mo na kung gusto mong magpayakap. Kasi okay lang naman sa akin na iyakapin ka. Ay naku, gagi. Ayoko, Eddie. Bahala ka nga dyan.
Wika ko kaya lang. Hinila ko bigla ni Eddie. Kaya ito, napatigil kami sa paglalakad at niyakap niya ako ng medyo mahigpit. Agad ako nakaramdam ng init sa aking katawan. Init na di ko maunawaan. Tila ba may kakaiba sa init na nararamdaman ko na sumasabay sa pagtibok ng puso ko. Teka lang, Eddie. Ayoko na. Okay na ako. Hindi na ako nilalamig. Mabuti naman, Francis. At okay ka na. Wika ni Eddie. Tama siya. Di na ako nilalamig. Para nag-init ako dahil sa mga yakap niya. Kaya ito, nagpatuloy na kami sa paglalakad. At nang makarating kami sa sakayan ng jeep, sumakay na din kami kaagad patungo sa terminal ng bus. Nasasakyan namin pauwi sa probinsya ko. At dahil sobrang maaga pa, halos kakaunti lang talaga ang sumasakay sa bus. Nasa unahan nga kami, sa likod ng driver. Dito ko gustong maupo. Si Eddie, gusto niya sa dulo. Pero wala naman siyang nagawa. Kasi ayoko talaga dun. Francis, mga ilang oras ba tayong magbabiyahe? Ewan ko, Eddie. Mga 4 siguro. Pero baka mas mabilis pa sa 4 na oras. Kasi parang walang traffic ngayon. Sa bagay, tama ka, Francis. Sige, matutulog muna ako. Gisingin mo na lang ako kapag malapit na tayo. Akala ko, nagbibiro lang si Eddie. Pero aba, ilang saglit lang ang nakalipas tulog na siya. At eto, nakapatong ang ulo niya sa may balikat ko. Loko tong si Eddie. Akala ko nagbibiro lang. Pero tulog na tulog. At ako naman, ewan ko ba. Pero nakaramdam na din talaga ako ng antok. Kaya ito, pareho kaming tulog sa biyahe. At sa paglipas ng mga oras, nagising ako bigla kasi naman ang ingay. May mga umakyat kasi sa bus na mga nagtitinda, kaya nagising ako. Pero si Eddie, tulog na tulog pa din. At dahil bukang liwayway na, ginising ko na din si Eddie. Gusto ko kasing makita niya yung dinadaanan para alam na niya kung sakaling pupunta siyang mag-isa sa bahay. Good morning, Francis. Nasaan na tayo? Nasa bus pa din tayo, Eddie. Pilosopa ka din Nasaan na nga tayo, Francis? Baka inililigaw mo ako baka mamaya hindi pala tayo sa inyo uwi. Gagi, bakit ko naman gagawin yun, Eddie? Teka nga, nag-chat si mama, babasahin ko lang. Kaya ito, binasa ko na kagad ang chat ni mama. May naghihintay na daw sa amin dun sa bababaan ko. Susunduin na daw kami doon. Anong sabi ng mama mo, Francis? May susundo daw sa atin, Eddie, dun sa may bababaan natin. Medyo papasok pa kasi yung bahay namin. Okay. Nilalamig ako, Francis. Ha? Bakit, Eddie? Hindi naman masyadong malamig dito sa bus. Ewan ko ba, Francis, pero nilalamig talaga ako. Wika ni Eddie.
na hinawakan bigla ang kamay ko. Ito ba? Napakalamig ng kamay niya. Francis, pahawak muna ng kamay mo. Ang lamig kasi. Okay lang, Eddie. Kung yan ang magpapaginawa sa pakiramdam mo. Kaya ito, hinayaan ko na lang si Eddie. Magkahawak kami ngayon habang nasa biyahe. At ewan ko ba, pero mas masaya ako kapag magkahawak kami. At sana di muna kami makarating. Nag-i-enjoy pa ako eh. Sana bagalan ng driver para mahaba pa ang oras.